po talaga na maproteksyonan kami mga kabataan. Lalo na kung itinuturing kaming pag-asa ng bayan. Sa awa at tulong ng Diyos. At dapat din naman ay matuto kayong sumunod sa aral at payo ng inyong mga magulang. O, marami ba kayong natutunan? Opo, Kuya Eric. Okay, Bible story naman. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagtitipon ni Jose ng mga pagkain sa lupain ng Ehipto. Hindi po nagpabaya si Jose pagkatapos pong ilagay siya ni Faraon bilang tagapamahala sa lupain ng Ehipto. Naganda po siya ng napakaraming trigo para maging pagkain nila sa 7 taong tagutom. Kaya nga nagsiparoon kay Jose ang mga tao upang bumili ng trigo dahil lumala nga ang kagutom sa kanilang lupain. At alam nyo, hindi lang sa lupain ng Ehipto lumala ang kagutom, maging sa lupain din ng Kanaan na tinitirahan ni Jacob na tatay ni Jose. Kaya naman, inutusan ni Jacob ang kanyang mga anak. Ito yon. Basahin natin sa Henesis 42, 1 hanggang 12. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Bakit kayo nangagtitinginan? At kanyang sinabi, Narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay." At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba na bumili ng trigo sa Ehipto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid, sapagkat aniyay baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparoong bumili, na kasalamuha ng nagsisiparoon, sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain. At nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nangagpatira pa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasubasob. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid at kanyang nangakilala. Datapwat siya ay nagkunwaring iba sa kanila at sila'y kinausap niya ng magilas. At sinabi sa kanila, "Saan kayo nagsipanggaling? Sa lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain." At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Datapwat hindi nila siya nakilala. At naalaala ni Jose ang mga panaginip na kanyang napanaginip tungkol sa kanila. At sa kanila'y sinabi, "Kayo'y mga tiktik, upang tingnan ninyo ang kahuparan ng lupain. Kaya kayo naparito. Hindi, Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga tiktik. Hindi, kundi upang tingnan ang kahuparan ng lupain. Kaya kayo naparito." Grabe, napakatindi po pala ng naging kagutom sa panahong si Jose po ang naging tagapamahala sa Ehipto. At pati din po sa lupain ng Kanaan ay nagkaroon din po ng kagutom. At inutusan po ni Jacob ang kanyang mga anak sa Ehipto dahil nabalitaan po nila na may pagkain doon. At nakilala nga po ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit siya hindi po nila nakilala nang sila'y pumaroon sa Ehipto. Pero ano po bang sumunod na nangyari sa pag-uusap ni Jose at ng kanyang mga kapatid? Yan naman ang matutunghayan natin next week kung laloobin ng Panginoon. Kaya subaybayan niyo yan, ha? Tayong mga kabataan ay mahalaga. Kaya naman dapat lang na tayo ay proteksyonan at pangalagaan. Karapatan natin na tayo ay mailayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At maturuan ng mabubuting bagay lalo na't habang bata pa tayo.
Ganon din naman ang sinasabi ng katwiran ng Diyos, na kung kayong mga kabataan ay naturuan na ng aral ng Diyos, kahit mga bata pa, ay magiging maayos ang inyong buhay. Tulad ng sinasabi sa aklat ng Isayas 54 at 13. At lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon, at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Marami pa kayo natutuhan sa linggong ito? Huwag kayong liliban sa susunod. Marami pa tayong pag-aaralan tungkol sa National Children's Month. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na madadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman,
hanggang dito mga bata. Next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Maging sa lupain din ng Kanaan na tinitirahan ni Jose, na tatay ni Jose. Kaya Ito, basahin. Maaari natin itong display. Display pala yun. Yan na!